Roblox ban starting Holy Week and Sunday ngayon. First na bukas, Monday. Ngayon, panoorin natin. Mga kapuso, target maban sa bansa ang online game na Roblox. Simula po yan sa Semana Santa. Oh no! Sa gamer perspective, gusto ko bang maban ng Roblox? No. First na kagad. I think it's ridiculous to ban. Or again, sige, paano nyo ba ibaban yung Roblox? Kasi may mga sabihin nating VPN and marami ng kabataan ngayon na medyo nagiging techie na rin sa mga ganyang bagay. At alam nyo na, basta Pilipino, magaling sa kalokohan. Pero, sige, without any biases as a gamer myself, ayoko maban yung Roblox. Pero let's see what they are cooking. Kasunod yan ang pagkabisto ng recruitment sa ilang estudyante sa Karasan. Bukod pa sa dati ng mga ulat ng pang-aabuso sa batang gamer ng ilan nilang nakakausap sa laro. Ang mga dapat gawin ng mga magulang. Alamin sa aking pagtutok. Saan natin to? I will burn down my school. Ito raw ang nakababakalang social media post ng grade 6 student na itatago namin sa pangalang Tony. Isa si Tony sa 7 estudyanteng nailigtas ng PNP Anti-Cybercrime Group kamakailan na na-recruit umano online para maglunsad ng tinatawag na nihilistic violent extremism o Ano ba yan? Parang terrorism ba? labis na karakasan. Meron silang pinapanood na website. Ang pinag-uusapan ay find out how to die. Ayon sa investigasyon, Grabe. Tanong ko lang, no? Anong ginagawa ng magulang niya? Or may magulang ba siya? May guardian ba siya? ng PNP ACG, ang mga estudyanteng nailigtas, naglalaro lahat ng online game na Roblox. At dito raw sila ginagapang ng ilang pinaniniwalaang mga dayuhan para hikayating magkasik ng gulo. Sa ngayon po, sir, hindi pa namin matukoy kung ito po ay connected po sa mga terror groups. Though, ongoing pa po ang ating investigation regarding that matter. Ang Roblox ay isang tanyag na online gaming platform na sinasabing Ultimate Virtual Universe. Maaaring maglaro o gumawa ng mga 3D interactive games gaya Grabe ng naman. role-playing at mga simulation. Dati nang may mga Ano yun? nagayang ng pagkabata Dead Rails. ma-expose, lalo na ang mga kabataan sa mga Ay, hindi ba yan? nananamantala. Maaari kasing mag-usap-usap ang mga naglalaro nasaan man sila sa mundo. Co-op At yan, ganito na-recruit ang mga estudyanteng nasagip ng PNP. They are being manipulated. Tingnan niyo yung ID ng bata. Nasagip ng ang mga naglalaro nasaan man sila sa mundo. At ganito Let's go. na-recruit ang mga estudyanteng nasagip ng PNP. They are being manipulated. Ang iba dito ay linilipat at nag-uusap nila sila sa chat group na separate na rin sa virtual gaming. Ito ang ilan sa mga ebidensyang na-recover ng pulisya na gagamitin umano ng mga estudyante sa pinaplanong pag-atake. Bukod sa mga tactical gloves at mga insignia na gamit ng nooy death squad ng Nazi leader na si Hitler, nakabili na rin umano ang mga estudyante ng mga tactical vest at helmet. May larawan Okay. Grabe palang ah. automatic rifle. May mga sinasend silang mga videos about sa mga So basically, parang bini-brainwash ba sila dito? Handguns. Ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Hindi kasi ako nung bata ako, parang cool na to pag-usapan sa mga lalaki noon. Like, baril, ganito, ganyan. AK-47, mga ganun eh. So, what are the intensity ba nito? Pero, yeah, that's kind of illegal, ano? Gumagawa na raw ng hakbang para iban sa lalong madaling panahon ang Roblox. Posigido kami na kapag hindi inayos na Roblox, hindi sila nakipag-usap. At kung makipag-usap man sila, hindi nila ayusin yung Napaisip ako, like, ano yung aboy? Kasi aboy lang po. Tapos aboy pala pa. Sorry. mga safety mechanisms para hindi ho makapag-abuso sa mga kabataan natin, hindi ma-impluwensyahan na masama yung kabataan natin. Talaga prosegido kaming i-block at iban itong gaming platform ng Roblox dito sa ating bansa. That's good that very interactive ang ating government. Now, I love my country, Philippines. And sabi ko nga sa girlfriend ko in the future, gusto ko may flag tayo ng Philippines sa bahay. Because that's how I love my country. Like, patriotic, ganun.
And nakakalungkot syempre yung bansa na mahal ko talaga ay nagkakaroon ng matinding korupsyon, yung mga leaders, may mga leaders tayong kurakot, no, nakakalungkot. Tapos, eto pa, dagdag pa nito. And that's good that they're doing their best na talagang kung ganito nga ibaba ng Roblox. Pero yun ba talaga yung solusyon? That's the big question here. Holy Week break natin, magkaroon tayo ng banning na doon sa Roblox. So because we want to ensure that yung mga habang naka-weekend yung mga kabataan natin, hindi Try sila mo na. ma-expose sa mga banta. Sunod-sunod na pagpupulong din nila ang kanilang gagawin ngayong linggo kasama ang mga telecommunication companies, application stores at mga solution partner para asim, oh. matundukan ang iba pang mga masasamang dulot ng Roblox Wow. na kanilang namomonitor sa Threat Monitoring Center ng CICC. Child exploitation, child molestation, child abuse, tsaka child pornography. Walang restriction. Pwede kang gumawa ng violent na games, pwede kang gumawa ng mature games. At pangalawa, mas nakakatakot, P.I. Emil, Totoo, may mga mature games sa Roblox, no? Source din nila ng memes, no? Parang yung interaction na nila with other people all over the world. pag nakikipag-usap sila, may chat function ang Roblox. Ibig sabihin, no, na yung mga estranghero, yung mga hindi mo kakilala, pwede kang kausapin, pwede kang hikayatin na lumipat sa ibang platform. Kahit sa ibang bansa, nangyayari ito. In fact, several states in the US have already filed action or kinasuhan na ho ang Roblox. Sa totoo lang, hindi lang naman Roblox, pero ba't sa ML? Diba? May mga ano pa nga dyan parang ang weird, no? Hindi, I mean, I love my country again, Philippines. Pero kadalasan talaga nakikita ko na Pilipino na naglalaro ng ML, parang maghanap ng kaduo, tapos maghanap ng parang kalandi. Ano ba? Laro o landi? Ano ba talaga? Pili kayo sa isa. Pero, di ba, isipin natin na may nakausap ka sa ML, sa Mobile Legends. Sikat din naman ng Mobile Legends. Pwede ka rin naman dalhin sa ibang platform doon. Sa lahat naman ng bagay. Hindi naman nawawala yung mga masasamang tao. Tip ng CICC sa mga magulang gaya ko. Kilalanin natin yung mga kausap nila. Tinitingnan natin ano yung mga nature ng contents na either pinapanood or nilalaro nila. Hindi kami killjoy. Sa isang Tama. pahayag, inatasan ni PNP Chief General Buti Menencio nampasay siya Navarrete Jr. ang Anti-Cybercrime Group na paigtingin ang pagbabantay sa mga gaming at iba pang application online. Yan! Inikutan namin kanina ang isang public school dito sa Quezon City para pulsuhan ang mga magulang sa gagawin ng gobyerno na iban ang Roblox, lalo sa mga kabataan. Sige. Ang Pero sagot bago nila. kami makapag-interview, kitang-kita kung gaano kapatok ang Roblox sa mga estudyante rito. Pero sina nanay, tatay, lolo at lola, pabor sa gagawin ng gobyerno. Yes. Bakit ho? Oo, nakakapano sa mga bata yun, nakakaano sa mga nila yun. Yung paglalaro. Si Mano siya, irritable pagka hindi nakakapag-ganon-ganon eh. Yung Kinuha mo kasi yung kinuha mo kasi yung tablet ititigil siya. Kaya kailangan talaga mawala talaga yun. Okay naman sir, para sa yung mentality ng bata para mabago. Mas mabuti, alisin na lang yun. Sumangayon ako dyan para mawala na yan. As long as he's happy playing, and pag sinabi kong stop, stop na siya. Pero kayo, Yun. Okay. Ganda. Sige. pabor na iban. Yes, in favor din po ako. Oh. Para din makafocus siya sa ibang bagay, like Oo. maglaro sa labas. Yan. Diba? Yan. Yan ang sagot ng isang magulang. Biglang gano'n. Kala mo may anak Inihinga namin ng panig ang Roblox Corporation na developer ng game. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok. Okay. Thank you, GMA, sa pagpapahiram ng video. But, ano ba yung take natin dito? Ay, nakita natin yung mga sagot ng mga magulang. There's three perspective here. Yung mga bata, diba? Yung mga bata, yung magulang, and the state, yung country natin, the Philippines. And first, dun tayo sa Philippines, right? Napakaganda ng gagawin nila na at least very interactive, no? Sa pag-prevent ng mga evil na nangyayari or possible na mangyari sa mga bata. That's preventive actions na tinitake ng ating government. And I'm happy. Nagbabayad tayo ng tax, man. Kilos, diba? Sa lahat ng bagay dapat. Ganito tayo ka-interactive. Hindi lang yung sa kumari, ano yung madali or not. But the thing here is, paano nyo to i-regulate yung pag-ban ng Roblox?
dito sa bansa natin. And again, sabi ko nga kanina, maraming mga kabataan na naging part na ng memories or ng childhood nila tong Roblox, diba? And now, what would happen kung kumare maban nga ito? What would happen to those kids na wag nating kalimutan mga kapatid kasi nakafocus tayo sa negative eh. Pero kung titingnan natin to as a whole, like, there's a lot of positive na experience ng mga bata. No, there's siguro medyo introverted sila, hindi nila kayang mabuhay ng walang Roblox, but there's negative dun, di ba? But the positive thing na tututo yung social interactions nila online nga lang, no? May mga matututunan nga lang din silang bad words, ganyan. Sige. Online, anong gagawin mo? Paano mo mare-regulate yan? Kahit naman sa lahat ng bagay. Kristiyano ka, tapos pupunta ka sa office na lahat sila doon nagmumura, di ba? Alanganin. The same thing. No, wala namang pinagbago yung environment nating mga matatanda sa mga bata. It's just that fresh pa kasi yung mind nila. Tapos tayo, medyo hinog-hinog na. And ang ko lang dito, kaya medyo ako natuwa dun sa message, sa perspective ni Hazel, no, isang ina, di ba? No, okay lang naman. As long na pag sinabi kong stop na, di ba? And okay lang din naman na alisin para makafocus sa ibang bagay. And ano ba kasi dapat ginagawa ng isang bata, di ba? For me kasi naglalaro sila. Nag-enjoy, in-enjoy nila yung pagkabata nila. Hindi lang puro aral. Saka na kayo mag-aral when it really matters. Mga kapatid, no? Nung nag-college ako, and nakatapos ako ng college, nakapaghanap ng trabaho, na-realize ko na hindi importante yung elementary at high school. Importante lang yung pag naghahanap ka ng school. Para elementary, maghanap ka ng good na high school. Tapos high school, maghanap ka ng good na senior high school. Pero yung tinitingnan sa work is yung college na. Ganun. Pero mag-aral pa rin naman mabuti. Pero wag nating alisin sa buhay natin yung Kasi kapag matanda ka na, hindi mo na magagawa. Mag-enjoy. No? Magiging na lang yan. Totga mo. No? The one that got away mo. Na dapat pala, ito yung ginawa ko nung bata ako. Pero anything naman na sobra is bawal. Tatandaan natin yan. And sa mga magulang, wag nating hayaan na gawin ng gobyerno lang yung mga bagay na dapat responsibility natin. Kagaya nito na yan. I'm not saying na hindi responsible yung magulang ng parent ng bata na ito yung niya. And maraming factors na masyado siyang na-amaze sa mga and cool sa kanya, sa pag-iisip niya. Kasi grade 6 pa lang yung bata. Cool sa pag-iisip niya. Mga guns. And for real na to. Kasi sa Roblox, ito lang. Pero ito, totoohan na. And yeah, illegal na gumawa ka ng parang act ng bad acts in the real world, no? And as parents, sabi sa Ephesians 6:4, fathers, do not exasperate your children. Exasperate, anger or i-trigger. No, huwag nyo silang i-trigger, i-lead to anger, mga ganyan. Instead, bring them up. No? Keyword here, bring them up in the training and instruction of the Lord. No? Bring them up like nurture. No? That's our job, kumbaga, as magulang. We nurture our children. Inaalagaan natin and dapat tayo yung nagiging example. Tayo dapat yung nagli-lead sa kanila, mga magulang. Hindi ako magulang. Ginagamit ko lang yung word na tayo. Pero dapat the parents should be the one who's leading the children, who's teaching the children, yung mga anak nila patungo sa Panginoon. Hindi maaari na kung kumari mag-tantrums lang. Sige, bibigay mo na lang to kasi yung easiest na solusyon. And I really do understand na mahirap ng mabuhay ngayon. Hindi na pwedeng
isang income lang. Dapat dalawang income na. And oo nga, sino nga namang magbabantay sa mga bata? Kasi ako, wala pa nga akong anak, nakakapagod na eh. Paano pa kaya pag meron na? And kailangan kong asikasuhin. May asawa kang aasikasuhin, may anak kang aasikasuhin, tapos may trabaho ka pa, di ba? Nakaka-stress nga naman. Pero, yun ang responsibility ng isang magulang sa isang pamilya. Alagaan yung kanilang mga anak. And kasama doon sa pag-nurture ngayon is yung pag-aalaga sa mga minds nila. And as a children's ministry teacher, no, lagi ko sinasabi na kung tayong mga children's teacher, mali yung sinasabi natin sa kanila na Word of God, anong marirealize nila kapag inaral na nila yung salita? Kasi yun yung tinuturo sa kanila. Kasi yung ano na yan, yung utak nila, it's a fertile soil. And kung anong itanim mo dyan, tutubo yan sa mga bata na yan. That's why we have to be very careful sa kung ano man yung tinatanim natin sa mga bata. As teachers, as children's ministry teacher, as magulang. Dapat very, very careful tayo sa mga ganong bagay. And we shouldn't let the state do our job, no? Do the job of the parents. Gawin natin yung pangunahin. Protektahan sila, no? Ginagabayan natin sila na, kapag may stranger, no. Okay lang makipag-communicate sa pero kapag, that's bad. No? If a stranger touches you, no. Sabihin nyo, no. Umalis na kayo. No. Umalis na kayo. And the same thing. Because, tatanda natin mga kapatid, yung social media, yung internet, culture, nag-evolve na yan. Kung dati yung puting van, dyan lang sa labas. Ngayon, may puting van na rin sa internet. Pero sa Roblox. And hindi lang yan sa Roblox. Like I said, maraming ganyan sa lahat ng bagay. And yung mga ganitong issue sa Roblox, nung kapanahunan ko, issue na rin yan sa internet. It's just that very, very ancient pa noon. And ayun, maganda naman. No? Hindi naman ako para bang okay, hindi talaga pwede. No? Pwede naman. No? Parang I agree na pwede namang maban. Pero ako, sige, parang okay, mas maganda siguro kung hindi, di ba? And we just do the things na we need to protect the children. Kasi, again, sabi naman nila hindi naman sila KJ, di ba? Pero, mas maganda na yung walang inaalis na katuwaan, di ba? Isipin nyo, maraming aalisin na alak, di ba? Alisin na yung alak. Paano na yung mga hindi nagbabag? Iban yung alak sa Pilipinas. Iban yung sigarilyo sa Pilipinas. And that's bad to our health. Diba? Pero hindi yun ginagawa ng government na iban ang alak sa Pilipinas, any liquor, cigarettes, kahit ilang beses ng but business kasi, diba? Pero that's bad to our health. Nasasabihin na lang kung anong pang regulations yan. People would still smoke a pack a day or uminom ng gin bilog na iilang bote. And the same thing here. Kahit gaano mo to ka-regulate, umantong sa pagbaban, mapupunta lang yan din sa iba because tatanda ng mga kapatid, evil is everywhere. Sa school, may evil. Sa work, may evil. Even sa labas lang ng bahay nyo, may evil. Kahit mag-isa ka lang sa kwarto, may evil, mga kapatid. Yung kaaway, hindi yan tumitigil. I-hunt down ka niyan. I-hunt. Kahit malaki ka na, kahit hindi bata, malaki ka na. Full-grown adult. Yung evil everywhere. Pero that's why, habang bata pa lang yung mga bata, ini-equip na natin sila. Tinuturuan na natin silang mangisda habang bata pa. Kayo, mga kapatid, ano bang take nyo dito? Agree ba kayo? Disagree? Comment down below. And kung nagustuhan nyo itong video na to, like, comment, subscribe. And ito lang muna sa akin para sa ngayon. Sa susunod ulit,